Wala kang pakialam! Ako ang nagpakahirap para makapagtapos yung anak ko sa pag-aaral. Ang ingay mo! Tanda! Marami po kasi akong naranasan na mga trials at saka parang hindi ko nilagay sa buhay ko yung Panginoon ba. Kasi puro lang trabaho. Tapos hanggang dumating yung araw na ilang taon na yung nagtatrabaho para wala akong ipon. Yung pamilya ko palaging nag-aaway tungkol sa pera. Kaya nanalangin ako noon na gusto kong lalapit sa kanya kasi sabi ko parang hindi ko na kailangan ng puro pera na lang. Kailangan ko ngayon sa buhay ko yung Panginoon. Sabi ko, Paano na yung pera mo? Sa bahay ko, may kuryente. Paano yung pagkain araw-araw? Wala kang pakialam! Ako ang nagpakahirap para makapagtapos yung anak ko sa pag-aaral. Ang ingay mo! Tanda! marami po kasi akong naranasan na mga trials at saka parang hindi ko nilagay sa buhay ko yung Panginoon ba. Kasi puro lang trabaho. Tapos hanggang dumating yung araw na ilang taon na yung nagtatrabaho para wala akong ipon. Yung pamilya ko palaging nag-aaway tungkol sa pera. Kaya nanalangin ako noon na gusto kong lalapit sa kanya kasi sabi ko parang hindi ko na kailangan ng puro pera na lang. Kailangan ko ngayon sa buhay ko yung Panginoon. Sabi ko sa kanya na bigyan niya po ako ng sign or tao na dadala sa akin dun sa kanya. Kaya yun, nakilala ko po yung asawa ko at dun ko na nalaman na member na po siya ng MCGI. Dun ko na na-realize na parang tinupad po yung panalangin ko. Nung i-invite ako sa social experiment ng MCGI, wala po akong pagdadalawang isip. Gusto kong sumama. Nung andun na po ako, magaan sa puso. Tapos yung makakita mo yung mga tao na lumalapit na nasa isip ko na ganito pala yung pag malapit ka, andyan yung Diyos sa puso natin. After ng event na yun, kaya napag-decide ko na mapadoktrina. Kasi gusto ko po na maging buo at saka mas marami pa yung malalaman ko tungkol talaga sa totoong mensahe o gusto ng Diyos sa atin. Through sa social experiment na yun, yung parang feel mo na nababawasan yung kasalanan mo. Na-realize ko na ito yung totoong at tama na dapat kong salihan. Sa lahat po na napuntahan kong religion, ang MCGI po ay iba. Kasi dito yung makikita na pag naging kapatid ka, mayaman o mahirap, bata o matanda, iisa lang yung layunin ba. Kung sakaling imbitahan po kayo ulit ng MCGI, sasama pa rin po kayo? Opo. Through social experiment, isa sa naging turning point na kumanib sa MCGI. Kasi isa yun sa nagpakita sa akin o naliwanagan sa isip ko na ito yung tama at ito yung gusto ng Diyos sa buhay ko. Nung naanib po ako noong February 17, magaan yung sa pakiramdam at saka feel ko na ito na yung simula para maging malapit ako sa Diyos. Dinadalangin ko na lang po na i-guide niya ako. Simula sa araw na yun, sana makayanan ko lahat yung pagsubok na pwede kong daanan. Dati po, parang takot ako doon sa mga trials. Kaya sabi ko, hihinto ako sa paglapit sa kanya kasi parang kung saan ko gusto kong lumapit sa kanya. Parang ang daming trials na dumadaan sa buhay ko.
sinabi ko na maghinto ako sa magsamba sa kanya. Hindi ako nag-pray. Tapos, yung pananamit ba, yung mga social Ngayon, parang sasabi ko na kahit anong trials na tadaanan ko, kakayanin ko. Kasi alam ko na ngayon matatag na ako dahil tanggap ko na siya sa buhay ko ng buong-buo. Ngayon, nag-uumpisa yung mga, alam mo yung parang nag-wonder ba na nagbago ka na, ganito, nung sumama ka lang o nakita mo lang si umiba ka na, sinasabi ko sa kanila na hindi naman dahil sa asawa ko lang nagbago, kundi nilagay ko na talaga yung Diyos sa puso. Ayon sa akin nakikita, sa MCGI lang talaga anak, nakikita yung ganitong samahan na aside sa nag-aaral at ginagawa at nagtutulong din sa kapwa. Maganda yung epekto noon. Parang sinasabi ko sa sarili ko na parang gusto ko rin ganun yung feel na ginagawa nila. Sana magawa ko rin. Parang ganun. Ngayon, masaya at sabi ko na ito yung pinaka magandang desisyon na ginawa ko. Yung sumali sa MCGI. Proud member ng MCGI. Sa katulad ko na may pinagdadaanan, huwag tayong matakot na humarap sa anumang pagsubok. Basta lagi lang yung iisipin na andyan yung Diyos na gustong mag-guide sa atin at magiging karamay natin sa anumang pagsubok. Dahil din dun sa mga pagsubok na yon, dun natin malalaman kung gaano katatag yung pagtitiwala natin sa Diyos. Ako po si Sis Rosalina Harabata. Ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Maraming salamat po sa Diyos.